Just thank you, Lord, for this afternoon, Lord. Salamat po, Panginoon, O God. Lord, we welcome you in this place, O God. Thank you, Holy Spirit, for guiding us, O God. Salamat po, Lord. Be in the midst of this service, O God. Kayo po ang manguna sa amin. Lord, gusto lang namin, Panginoon, ay makasama ka, Lord. Presensya mo lang, Panginoon, ang kailangan namin, Lord. At Lord, lalo po sa lahat ng mga biyaya mo, Lord, sa mga pagpapala mo, higit sa lahat sa pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, O God. Yan lang talaga ang nagbubuklod sa amin, O God. Lord, ngayon, Panginoon, ay papupurihin ka namin at sasambahin ka namin, O God. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Sabi po sa Psalm 33 verse 1, Sing joyfully to the Lord, you righteous. It is fitting for the upright to praise Him. Sabi, it is fitting. Bagay daw po sa atin ang magpuri sa Panginoon. Di ba po, pag ang damit bagay sa inyo, lagi niyong susuotin? So, kung bagay sa atin ang magpuri, ano po ang gagawin natin ngayon? Magpupuri po tayo sa Panginoon. Great are your works, great are you, Lord, in all the earth. Great is your power, great is your strength. Great are you, Lord, and greatly to be praised. Great are your ways, great are your works, great are you, Lord, in all the earth. Great is your power, great is your strength. Great are you, Lord, and greatly to be praised. Your greatness, your famous name is exalted in all the earth. Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. All the earth will sing that you're a great God. Your ways, great are your works, great are you, Lord, in all the earth. Great is your power, great is your strength. Great are you, Lord, and greatly to be praised. Your greatness, your famous name is exalted in all the earth. Let's sing it. Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. All the earth will sing that you're a great God. Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. All the earth will sing that you're a great God. Will we sing of God's greatness tonight? Amen. Hallelujah. And we will not stop. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows that you're a great God, great God. Whoa, whoa. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows that you're a great God, great God. Whoa, whoa. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows that you're a great
has ever conceived. The glorious things that you have prepared for everyone who has believed. You brought us near and you called us your own and made us join heirs with your Son. How high and how wide, how deep and how long, how sweet and how strong is your love. How lavish your grace, how faithful your ways, how great is your love, oh Lord. Objects of mercy which should have no wrath, were filled with unspeakable joy. Riches of wisdom, unsearchable wealth, and the wonder of knowing your voice. You are our treasure and our great reward, our hope and our glorious King. How high and how wide, how deep and how long, how sweet and how strong is your love. How lavish your grace, how faithful your ways, how great is your love, oh Lord. Objects of mercy, we should have no wrath, filled with unspeakable joy. Riches of wisdom, unsearchable wealth, and the wonder of knowing your voice. You are our treasure and our great reward, our hope and our glorious King. How high and how wide, how deep and how long, how sweet and how strong is your love. How lavish your grace, how faithful your ways, how great is your love, oh Lord. How high and how wide, how deep and how long, how sweet and how strong is your love. How lavish your grace, how faithful your ways, how great is your love, oh Lord. How high and how wide, how deep and how long, how sweet and how strong is your love. How lavish your grace, how faithful your ways, how great is your love, oh Lord. How great is
Hallelujah. Give me eyes to see more of who you are. May what I behold still my anxious heart. Take what I have known and break it all apart. For you are my God, are greater still. No sky contains, no doubt restrains all you are. The greatness of our God. I spend my life to know that I'm far from close to all you are. The greatness of our God. Give me grace to see. Give me grace to see beyond this moment here. To believe that there is nothing left to fear. And that you alone are high above That you alone are high above it all. You, my God, are greater still. And no strife can taste, no doubt restrains all you are. The greatness of our God. I spend my life to know that I'm far from close to all you are. The greatness of our God. Once again, let's ask for God's grace. Hallelujah. Give me grace to see beyond this moment here. To believe that there is nothing left to fear. And that you alone are high above it all. For you, my God, are greater still. And no sky contains, no doubt restrains all you are. The greatness
the greatness of our God. I spend my life to know, and I'm far from close to all you are. The greatness of our God. Nothing that could ever separate us, and there is nothing that could ever separate us from your love. No life, no death, of this I am convinced that you, my God, are greater still. And there is nothing could ever separate us from your love. And there is nothing that could ever separate us from your love. No life, no death, of this I am convinced that you, my God, are greater still. And there is nothing that could ever separate us. Nothing could ever separate There us is from the love of God. nothing that could ever separate us from your love. No life, no death, of this I am convinced that you, my God, are greater still. And no words could say or song convey all you are. The greatness of our God. I spend my life to know, and I'm far from close to all you are. The greatness of our God. To all you are. The greatness of our God. Nothing can separate us from the love of God. Hallelujah. Nor death, nor life, storms, nor calamities. Nothing can separate us from the love of God. Hallelujah. Father, we thank you, Lord, that we are your beloved. And nothing can separate us from the love of God. Thank you, Lord, oh God. We are your children. Hallelujah. Come on, let's worship Him. He's worthy to be praised. He's worthy of our love, our praises. Come on. Oh, church, let's worship Him. Oh, hallelujah. Lift up your voices. Lift up your voices to the Lord. And there is nothing that could ever separate us. And there is nothing that could ever separate us from your love. No life, no death, of this I am convinced that you, my God, are greater still. And there is nothing that could ever separate us. And there is nothing that could ever separate us from your love. No life, no death, of this I am convinced that you, my God, are greater still. Hallelujah. Father, we thank you, Lord, Panginoon. Maraming pong salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Father, thank you, Lord, Panginoon. Dalayan ko, Panginoon, ang kapahayagan, Lord, patungkol sa iyong pag-ibig, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon. Father, we thank you, Lord, for your mighty revelation. Thank you for your Holy Spirit, O God, that dwells in us today, in the name of Jesus. Thank you, Lord, your fullness, your love, Panginoon, nilagay mo sa amin, Panginoon. And we know, O God, nothing can separate us from the love. Hallelujah.
Thank you, Father. We give you praise. We give you the glory, O God. In Jesus' mighty name. And everybody say, Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabihin niyo po sa katabi niyo, mahal ka ng Panginoon. Amen. Sabihin mo sa kabila, mahal ka ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Praise the Lord. So, sa hapon po ito, ako po ay naatasan magpahayag sa inyo ng salita mag-share sa inyo ng salita ng Panginoon about the love or walking in the love of God. Amen. So, kailangan po kasi ng ating pastora magpahinga muna sandali. Amen. Amen. So, ngayon pong hapong ito, bago po ako magsimula, siguro po mag-ano lang po tayo konti sandali nang mag-review lang tayo po sandali. Kayo po ba ay nandito na nakaraang linggo? Sino po dito yung nakaraang linggo nandito? Amen. By the way, sino po yung mga ngayon lang po dumating dito, mga bisita po? Meron pong bisita po dito ngayon? Ayun, may bisita po ba? Pwede po tumayo ang mga bisita. Bisita po, meron po ba? Ayun, you are welcome to the Rhema Word of God Church where Jesus is the living Word. Bibigyan po kayo ng usher natin, ng mga form para pilapan na po sandali. Amen. So, konting review lang po tayo bago po tayo magsimula. Ang pag-ibig ng Panginoon, alam na po natin na po, diba, na sinabi ng ating pastora nung nakaraang linggo. Amen. Kung nandito po kayo, ang pag-ibig ng Diyos ay kailangan sa lahat ng bagay. Amen. Sa lahat ng gifts, lahat ng laws, kung wala ang pag-ibig, amen? Amen? Sabi nga ng Panginoon, ang lahat ng utos ay nasa dalawa lang. Amen? Great commandments, amen? Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your with all your soul, and love your neighbor as yourself. Amen? So, kung wala pong pag-ibig, wala din, baliwala din po yun. Amen? So, lahat po ng mga subject, amen? Laging nandoon ang pag-ibig ng Diyos. Pag binasa niyo po ang Biblia, hindi nawawala ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? May kausap po ba ako ngayon? Amen. Huwag niyo po akong tulugan sapagkat ako din po ay walang tulog. Kasi pag natulog ko, matutulog din ako dito. Amen? Praise the Lord. So, ang dami pong practical ways or practical means para po tayo lumakad, amen, sa pag-ibig ng Panginoon. Amen? So, pag na-perfect po natin yan, ang buhay po natin ay grabe mag-overflow. Amen? Gusto ko yung bagong kanta ngayon ni Israel, saka ni Israel and New Breed, yung overflow. Saka yung more and more. Ayun, yung mga mag-overflow. Amen? Lahat ng bagay sa ating buhay. Amen? So, lahat po ng mga kapatid ng sa patungkol sa buhay po natin, finances, family, healing, and so on. Lahat po ng yan, amen? Lahat po yan ay kikilos hindi pwedeng mawala ang pag-ibig po doon. Amen? Sabi nga doon sa Bible, faith worketh by love. Amen? Amen po ba? Kung nandito kayo ng umaga, sabi nga kanina sa binasa ni Pastora, love casts out fear. Di ba? Inaalis niya yung takot, amen, sa puso po natin, amen? So, kasi po ang fear, yan po ay design para tayo ay patayin. Amen? Ang fear. So, pag may fear, amen, mahihirapan po tayong lumakad sa Panginoon. So, mahalaga na tayo ay may pag-ibig para po mapalayas. Sabihin mo, mapalayas ang takot sa ating puso, sa ating buhay. Amen? So, tandaan po natin, meron pa tayong easy worship dyan, John 15 verse 12. John 15 verse 12. Bigyan ko lang po kayo sandali ng John 15. This is my commandment. Sabihin mo nga, commandment. Amen. That you love one another just as I have loved you. So, pag sinabi natin loving others, hindi po yan option. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi yan option. Alam niyo po ba yung option?
Pwedeng hindi, pwedeng hindi gawin, pwedeng gawin. Hindi po yan option. Yan po ay utos, commandment. Amen? So, sa ating buhay. So, pag sinabing commandment, kailangan po nating gawin. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan nating gawin. Pastor, hindi siya kaibig-ibig. Kahit hindi siya kaibig-ibig. Amen? Kahit wala kang makita, na pwede siyang ibigin. Amen? Kailangan po nating gawin. Sabihin mo sa katabi mo ulit, kailangan nating gawin. Amen. So, para po tayo ay, basahin po natin yung 1 Thessalonians 3:12. Sandali lang po. 1 Thessalonians chapter 3, verse 12. And may the Lord make you increase and abound in love to one another and to all, just as we do to you. Amen? Tingnan niyo po yung sinabi niya. Kung paano tayo minahal ng Panginoon, ng Diyos. Amen? Ganon din po tayo dapat mag-increase pa. Amen? Sa ating pag-ibig, sa ating kapwa. Sa bawat isa. Amen? Amen po? So, kailangan po nating mag-work para mag-increase sa ating pag-ibig sa kapwa sa lahat ng tao. Amen? So, ang pag-ibig sa kapwa, ang pag-ibig sa ating neighbor, kailangan po ay pure heart. Amen? Kailangan po pure heart. So, pag sinabi po nating love, amen, ang dinidil niyan ay ating selfishness. Sabihin mo nga, selfishness. Kasi po, sabi nga ni Pastora, ang opposite ng love ay selfish. Self. Kasi nakatingin ka lang sa sarili mo. Pag love kasi, nakatingin ka sa iba. Amen? So, ang dinidil po niyan ay selfishness. Pag pinag-usapan po natin ay pag-ibig. So, ang nais ng Diyos ay alisin yung stony heart o yung pusong bato. Alam niyo ba yung pusong bato? Popular yung pusong bato. Gustong alisin ng Diyos yung pusong bato na yan. Amen? At palitan niya na talagang puso na galing sa Kanya, yung flesh. Amen? Yung talagang, yung love, yung agape love, unconditional love. Amen? Yun ang gustong ilagay ng Diyos sa atin. Amen? Na kung saan ito ay full of love. Amen? Naalala ko yung ibang t-shirt na alam niyo yun, nakakita na kayo ng t-shirt na may iba't ibang drawing ng puso. Diba? Merong, may iba-iba itsura ng drawing ng puso. Merong sinaktan, merong divided heart. So, di ba? Ang gusto ng Panginoon, sabihin mo nga ay buo. Amen? Buong buo. Amen? Amen po? Kasi pag sinabi niyang pag-ibig, kailangan sold out ka na mahal mo ang Diyos. Amen? Siya yung number one. Amen? Amen po? So, ang selfishness, ito ay pwersa na kung saan ang gagawin niya, siya ay i-oppose niya yung love of God. Kaya po mahirap na meron tayong selfishness. Nakatingin lang tayo sa sarili po natin. At ang fear at ang doubt, ano niyan? Yung laging pinag-aralan natin dito. 'Di ba yung fear, yung meron tayong ditong faith saka fear. Lahat ng fear and doubt, worries, ang pinakaugat niyan ay selfishness. Amen? Amen po? So, loving others and not being selfish will cause people to recognize that you are a true disciple of Christ. Sabi po yan sa John 13, verse 34 to 35. Amen? John 13, verse 34 to 35. Ang pag-ibig po sa ating kapwa, iyon ay katibayan, katunayan, na tayo ay mga disipulo, amen, ng Panginoon. Amen? John 13:34. So, ang commandment ang pag-ibig po natin, amen, binibigyan tayo ng opportunity upang ang Diyos ay kumilos sa ating buhay. Amen? Amen po? Okay. Ngayon, ang tanong, okay, pinag-uusapan po natin yung walking in the love of God. Paano? Paano gagawin natin? Amen? So, punta po tayo dun sa
1 Corinthians chapter 13. Okay? Dito po si Apostol Pablo po dito ang nagsalita. Amen? Okay, bago po natin basahin yan, love begins at home. Amen? Ang pag-ibig ay nagsisimula sa pamilya. Amen? Kasi po, sabi ko nga sa kasel group ko, kasi sa pamilya, wala kang pwedeng itago eh. Amen? Alam mo yon? Lahat ng baho mo alam. Hindi ka pwedeng magpa-plastic-plastic doon. Amen? So, malalaman dyan na talagang nagmamahal ka kasi nga, kung kasi wala kang itatago eh. Pero, sa pamilya, meron ding temptation na maging selfishness. Maging selfish ka. Matindi ang temptation, maging selfish ka. Kasi nga, syempre, wala ka namang, hindi mo naman kailangan na, di ba? Na pag Sunday, may maskara ka dito, nag-goody-goody ka pag Sunday, goody-goody. Di ba? Naalala ko yung kwento ni Pastor Noel eh. Na yung nanay niya, di ba? Di ba? Di ba? Pumatin sila ng gawain. Hallelujah, praise the Lord. Diba? Tapos, yung anak niya, sabi ng anak niya, atin pa tayo mamayang hapon. Hindi, umatin na naman ng hapon. Tapos, yun na naman, hallelujah na naman yung nanay, tuwang-tuwa yung nanay. Tapos, meron na naman gabi, may service na naman, sabi ng anak niya, atin tayo muli sa gabi. Atin na naman siya. Atin na naman sila mag-ina. O, yun, hindi gano'n na naman yung ganda. Wala pa bang after ng gabi, wala na, anak. Bakit mo magsuwatin na atin? Kasi po, nay, pag nasa church, ang bait-bait mo. Amen? Diba? Pag sa church, ang bait-bait. Pero pag nasa loob ng bahay, amen, hindi na mabait. Ibig sabihin. Amen? So, ganun po. Wala po tayong, kaya po ang pag-ibig, maganda i-practice yan sa pamilya, sa mag-asawa. Amen? Hello? Meron ba akong kausap? Totoo, di ba? Sa pamilya, nagsisimula. Amen? Sa church kasi iba-iba yan eh. Sa cell group, iba-iba yan eh. Hindi ka pwedeng pwede ka magpakita na ang bait-bait mo. Amen? Santino, Santina. Di ba? Amen po? Wala kang maitatago sa pamilya. So, pag ikaw ay nagmahal sa pamilya mo, sigurado yun talagang nakikita talaga na ikaw ay nagmamahal. Kasi nga, totoo ka eh. Amen? Okay. So, love begins at home. At alam niyo po mga kapatid, kailangan meron po tayong revelation na tayo ay mahal ng Panginoon. Amen? Importante na alam mo na ikaw ay ang ganda po ng anta, di ba? Kailangan alam mo na convince ka, amen, na talagang mahal ka ng Diyos. Alam niyo po ang ginagawa ng kaaway? Aatakihin niya yung revelation na yun na ikaw ay mahal ng Diyos. Katulad ng ginawa kay Jesus, di ba? Sabi ng Diyos Ama, my beloved Son, to whom, amen, I am well pleased. Beloved. Pagdating kay Satan, diba, prove me that you are the Son. Wala yung beloved. Tinanggal yung beloved. Nakuha niyo, na-obserbahan niyo? Tinanggal yung beloved. Natira na lang Son. Amen? Ganun ang gagawin ng kaaway. Amen? Titirahin niya, aalisin niya sa isipan mo, sa kapahayagan sa puso mo, na ikaw ay mahal ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw ay mahal ng Diyos. Amen? Pag hindi mo naunawaan at wala kang kapahayagan na ikaw ay mahal ng Diyos, napakahirap magmahal sa iba. Amen? Naalala ko yung sinabi ni Pastor Creflo Dollar, Dr. Creflo Dollar. Your vertical relationship with God determines the effectiveness or hindi ko masyado tandaan, hindi ko nasulat. yung relationship mo sa horizontal relationship. Amen? Ang ating relasyon sa Ama, di ba? Kung iyan ay napakainit. Amen? Amen ba? Pagdating sa horizontal, amen, horizontal, ibig sabihin, yung pag-ibig mo sa mga kapwa mo, amen, ganun din. Hello? May kausap po ba ako ngayon? Ganun po. Vertical, o kahit yun lang maintindihan nyo vertical,
Horizontal. Horizontal yung pag-ibig mo sa pamilya. Lahat po yun. Lahat ng tatamaan mo, lahat ng gagawin mo. Okay? Horizontal. Kaya dapat mahalaga po yung ating relasyon sa Ama. Ang ating vertical relationship with the Lord, with God. Amen? Importante po yung tandaan po natin. Okay. Basahin po natin yung 1 Corinthians 13 verse 1 to 8. Babasahin ko po sa Tagalog, okay? Naghanap po ako talaga ng medyo malapit po sa Amplified eh. Ito lang po yung nakuha kong Tagalog, yung ang bagong Biblia. Amen? Basahin po natin. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pompyang o batingaw na umaalingaw-ngaw. Amen? Kung ikaw daw ay napakagaling mo, amen, may gift ka, na ikaw ay nag-speak in tongues o nauunawaan mo yung mga salita ng anghel, amen? Pero, wala kang pag-ibig. Ano ibig sabihin nila? Amen? Maingay ka lang. Alam niyo yung maingay lang? Basta maingay lang. Ganun lang. Wala maingay ka lang. Amen? Kasi walang pag-ibig. Amen? Alam niyo po yung maingay? Ganito yung maingay, oh. Ganun lang yung maingay. Ganun lang, maingay lang siya. O yung mga lata na rin yung, di ba, minsan nakakairita. Amen? Kasi nga, walang pag-ibig. Number 2, verse 2. At kung mayroon akong kaloob ng propesiya at nauunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman at kung mayroon akong buong pananampalataya upang mapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako ay walang kabuluhan. Amen? Kahit anong galing mong mag-prophecy, prophecy ka ng prophecy, pero walang pag-ibig, you are a useless nobody. Amen? Amen? Parang ganun ka lang, oh. Amen? Walang silbi. Amen? Idle. Kahit ka nagpapahayag, amen? Kahit ka ay nagpa-prophesy, pero walang pag-ibig. Amen? Ganun mo nga yung katabi mo, baka tulog na. Sikuhin mo nga. Amen? Amen. So, verse 3. At kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, wala akong mapapakinabang. Amen? Kahit na ialay mo ang buong buhay mo o itong flesh na to, kung walang pag-ibig. Amen? Bali, wala pa rin. Amen? Amen po ba? So, tandaan po natin mga kapatid, kahit ano pang, sabihin natin ikaw ay naglilinis sa church o worker ka, kahit anong araw-araw kang nag-work, naglilinis sa church, kung walang pag-ibig, ay walang kabuluhan. Amen? Inom po na sandali. Verse 4. Sabi po sa verse 4, ang pag-ibig ay matiisin. Amen? Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin o mapagmalaki o hambog. Amen? So, ano ba yung matiisin? Amen? Amen? Kasi po, ganito yan eh. Ang pag-ibig ng human love ay conditional. Amen? Sabi mo nga, conditional. Minsan, ang tao, kaya siya, lalaki, sabihin natin lalaki, okay, nagmamahal siya kasi nga, meron siyang nakikita na maganda, ganun, na-attract siya. Amen? Pagdating ng ng mga ilang panahon, tapos medyo hindi na masyado na-attract, nakahanap na ng iba. May ganun, di ba? Tama ba? May ganun po ba? Sa mga mag-boyfriend, ganun yun. Amen? So, kapag pag mayroong kondisyon, hindi ito maglalas. Amen?
Pag may kondisyon ang pag-ibig, hindi naglalas po yun. Kaya po matiisin kasi nga, kahit anong nakikita mo, kahit anong nararanasan mo, patuloy ka pa rin, nagtitiis. Diba? Amen? Long suffering. Amen? Mahaba. Amen? So, matyaga. Kahalos kapareho din ng matiisin. Amen? Kasi po sa matyaga, consistent ka. Constant. Consistent. So, sa love is patient o yung pagiging matyaga, ang pag-ibig na yon ay tinetest. Amen? Alam niyo po, minsan ako na yung high school pa lang ako, meron akong niligawan. Inabot ako ng ilang grabeng siguro taon na yata talagang, pero wala eh. Diba? Wala. Kumbaga kahit na pero hindi, hanggang inabot ng college, ganun pa rin, pero wala pa rin talaga. Nagtiyaga, pero walang nilaga. Ibig sabihin, hindi talaga siya yung para sa akin. Ganun lang kasimple yun. Amen? So, kasi nga, pero dahil meron akong pag-ibig, kasi nga, diba, matagal. Amen? Kaya nga naawa na sa akin eh. Sabi niya, alam mo, hindi kita masagot kasi ang bait-bait mo. Yun ang sabi niya. Kumbaga siguro para na siya, di ba? Baka iniisip niya, parang hindi kami compatible, parang ganun. So, matyaga. Amen? So, love is kind. Ang ibig po sabihin ng kind, amen? Ikaw ay laging nagbibigay, mapagbigay. Amen? Mabuti, maparaya. Amen? Amen? Ikaw ay merong magandang loob. Amen? At usually, pag mabait, pag alam niya na meron siya nagawang masama, dali-dali siyang, humihingi ng tawad. Amen? Ganun po yun. Pag may mababang loob, mabuting loob. Humihingi agad ng tawad. Tingnan mo yung katabi mo. Amen? So, sabi po sa verse 5, hindi magaspang ang kilos o hindi magaspang ang kilos. Hindi nito pinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayayamutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Sabi po sa English, love is not rude. Amen? Love is not envious. Love is not jealous, boastful. Amen? Pag sinabi po natin envious, hindi po siya mainggitin. Amen? Minsan, may mga tao, amen, pag nakikita niya na umaangat yung isa, parang masama pa ang loob niya. Amen? Amen? Hindi na po ganun ang ating dapat kung tayo ay nagmamahal sa Kanya. Hindi po tayo dapat po, tayo po ay nagre-rejoice din po. Pag meron tayong kapatid na nakita po natin na umaangat, amen? Amen? Tayo po ay nagre-rejoice din sa Kanya. Amen? So, pag sinabi po nating envious, lagi ito nagkakaroon ng division, strife. Amen? Confusion. So, kasi po, pag gano'n ang nangyayari, parang isang tao nagkakaroon ng discomfort doon sa kanyang kapatid o sa isang kasama niya. Amen? Lagi kong sinasample yung minsan, doon sa dati naming office, meron tong isang tao talaga na parang, hindi ko alam bakit siya naiinis sa akin. Wala naman akong ginagawa sa kanya. Amen? Pero, ano ang kailangan gawin? Kailangan pakitaan mo ng mabuti. Amen? Sa lahat po ng ating mga kaaway,
kung yan ay pinapakitaan mo ng mabuti, mawiwin mo sila. Amen? Pag ikaw ay nagbigay ng something, anumang bagay o regalo, amen, makukuha mo ang loob nila. At magiging kaibigan mo sila. Amen? Amen po? Kaya po alam niyo po, hindi ko na matandaan yung binasa ko nung last Tuesday ba yun? Ang mundo, hate tayo ng mundo. The world hate us. Ang sabi ng Panginoon. Kaya wag na po tayo magtaka kung ang mundo, ibig sabihin ng mundo, yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, hate nila tayo. Amen? Kung meron kang kapitbahay na hindi pa mananampalataya, huwag kang magtaka kung minsan maiinis siya sa'yo. O meron kang ka-office mate o ano pa man na hindi pa sila mananampalataya, intindihin po natin sila. Kasi yun po talaga ang totoo. Amen? Magtaka ka lang kung meron kang kapatid sa Panginoon at sila ay di ba? Parang naiinis sa'yo, doon ka magtataka. Amen? Amen po? Pero pag wala sila sa Panginoon at sila ay galit sa'yo, huwag ka magtaka. Amen? So, verse 6. Verse 6, hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Amen? Hindi po tayo natutuwa sa mga masamang gawa. So, kung meron po tayong minamahal, amen? Pag alam po natin na masama ang kanyang ginagawa, anong gagawin po natin? Ha? Itatama natin sila, i-correct natin sila. Amen? Huwag natin po sabihin, ay, okay lang yan. Sige, pagpatuloy mo, okay lang yan. Amen? Tuwang-tuwa ka pa. Amen? Hindi, ang pag-ibig ay hindi natutuwa sa gawang masama. Amen? Hindi siloso, hindi mapagmalaki, hindi hambog. Amen? Amen po? So, hindi rin po siya, hindi niya pinipilit ang kanyang kagustuhan. Love does not input its own rights or its own way. Amen? Kahit anong mang bagay na pinipilit niyan, ibig sabihin, meron siyang selfish motive. Kasi pinipilit niya yung sarili niya eh. Amen? Kailangan po hindi natin pinipilit ang ating sarili sa mga, lalo na sa mag-asawa. Huwag po natin ipilit yung ating kagustuhan kung hindi naman, hindi naman magdudulot na maganda. Amen? Kailangan din po natin magpakumbaba. Amen? Hindi po tayo dapat mapagmataas o maging mapagmalaki. Amen? So, love is not touchy or fretful or resentful. Amen? Hindi rin po mayayamutin. Amen? Hindi ka dapat madali masaktan o hindi ka kailangan madaling ma-offend. Amen? So kung ikaw ay tunay na nagmamahal, once na ikaw ay kinorek, amen, may nag-rebuke sa'yo, kinorek ka, hindi mo siya titake na parang masama. Amen? Kailangan i-take mo yun na ikabubuti mo. Amen po? Amen. Saan na po tayo? Anong verse na po tayo? So, sa verse 7, pinapasa nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Amen? Pinapasan, pinaniniwalaan, inaasahan, tinitiis ang lahat ng bagay. So, lalo na sa pamilya. Amen? Doon mo mapapatunayan, makikita ang lahat ng yan. Yung pagtitiis, pagpapasan. Amen? Usually, minsan, sa pamilya, karamihan doon ay nanay ang nagpapasan. Amen? Amen po? Nanay ang nagpapasan. Siyempre, minsan pag ang tatay nagdala ng pera, at ang pera na yon ay kulang, di ba? Ano ang gagawin ng nanay? Gagawa siya ng paraan para mapunan ang kakulangan. Amen? Magtitinda ng ibon, ano-ano pang titinda, networking,
Kasi kulang eh. So, lahat dadalhin niya. Amen? Amen po? Naintindihan niyo po ba? Yun ang tunay na nagmamahal. At makikita natin talaga sa mga nanay. Diba? Naalala ko kanina yung sinabi nga na diba meron, ewan ko sino salita nun, yung ginagapang sa cactus. Guruin mo, ginagapang sa cactus. Diba? Yung para mapag-aral yung mga anak. Amen? Kasi nga, dinadala nila lahat. Amen? Pinapasan. Amen po? So, yun ang nagmamahal. Amen? So,